Bumalik po tayo dito sa Marilao para sa magandang balita ka, Tekra. Pinapaabot po nila ate dyan. Tsaka, sorry. Naliligaw na ako. Parang nakita ko yung lugar nila Kuya Martin dati. Kumusta? Ay, meron po kaming magandang balita. Kaya po kami nandito. Handa na po ba kayo sa magandang balita? Ay, magandang ano po, magandang... Anong oras na ba? Umaga pa. Ano po? 11. Akala ko ano na. Oo. May tatawagan tayo. So, doon kayo ulit sa posisyon po niyo. Saka baka pwede pong makapicture. Opo naman. Dapat yan na lang po. Gusto niyo, unlimited picture pa tayo eh. Video pa. Picture. Smile. Hello po. Si ate. Camila po. Si ate Camila. Shoutout po sa inyo. Hintayin na natin si ate dyan. Meron po kaming napakagandang balita. Napakagandang balita. At ano po sa tingin yung napakagandang balita, Kuya Mark? Tama po ba? Mar po. Mar. Oh, sorry. Ano po sa tingin niyo yung napakagandang balita? Hindi ko po... Yeah. Mahina silang humula. Kuya Daniel, ano sa tingin mo yung Inisip ko po kanina yung yung sabi ko kanina, baka yun sa pag-aaral mo. Kasi hinanap niyo po kasi siya eh. Sabi ko baka yun yun. Okay. Kasi dalawa lang naman po yun eh. Yung sa implant quotation po. Tapos saka po yung sa Kumusta po kayo ngayon? Bali, siguro mga 1 month, January 22 po yung nung punta po kayo dito na. Sabi ko, hindi na yata babalik si Tatay Ram. Isang buwan na. February 25 na po ngayon. Isang buwan na ba ngayon? Nung 22 po. Parang anong 22? Ang bilis eh, no? Isang buwan na yun, eh, no? Sabi ko, hindi na yata babalik si Tatay Ram. Totoo lang na tutuusin. Ang nandun kami sa Santa Rosa. Pero gusto kong pasadahan tong kumari kayo yung mga... Pero nakikita ko na po kasi ginagawa nga po yung bahay ni Hello Steve. Napanood ko po. Nag-usap kami kanina, walang vlog eh. Bali nagtatrabaho ko ngayon, Kuya Daniel, sa pabrika ng mga notebook. Bali, gaano ka nakatagal doon, Kuya? Mag-iisang buwan ako sa 27. Nung palang nung nag-usap tayo noon, mga nagtrabaho ka na doon. Hindi pa po ako nagtatrabaho. 27 po. Mga ilang araw po. Mga ilang araw nga. Daan pala to si ate dyan para matulungan ka. Hello po, Tatay Ram. Ate Jen! Opo. Magandang umaga. Magandang umaga po. Good morning po, Tatay. Ito po, kakarating ko lang po kila Kuya Mar. Gusto ko po kayo na po yung ano po nung balita. Napakagandang balita, Ate Jen. Ayan po, siya po si Ate Jen. Hello po, Ate Jen. Kumusta po? Okay lang po. Kumusta po kayo? Napanood ko po yung kwento niyo po. Salamat po. Nakaraang buwan po kay Tatay Ram. Ayan Opo. po. Kumusta po kayo ngayon? Okay lang naman po. Nasaan po kayo sa bahay niyo po?
Opo. Okay po. Yung pong magandang balita po na sinasabi po ni Tatay Ram, yung pong, isa po kasi akong nurse, Kuya Mar. Tapos po, may mga natulungan po ako before, tungkol din po sa mga operasyon, libreng gamutan, ganyan po, na mga kakilala pong lumapit po sa akin nung nagtatrabaho pa po ako sa public hospital po. So, alam ko po kasi yung mga libreng gamutan, pagpapa-opera. And then, nung napanood po namin kayo kay Tatay Ram, at bumisita po dito si Tatay Ram sa Tarlac, yung nabanggit niya nga po yung kalagayan niyo po. Kaya naisip po namin na ilapit din po kayo sa mga libreng gamutan po. Meron po dito sa Tarlac, meron din po sa Baguio. Kaya po yung case po ninyo ay tamang-tama po talaga. Sa spine po ba yun, Apo. Kuya Mark? Oh, yun. Meron po kasi tayong kaibigan doon na handa pong tumulong na same po ng case po ninyo. So, ang gagawin niya po, i-assist po nila tayo para po sa libreng operasyon po na same po sa case po ninyo. Yun po yung magandang balita, kahit po na malaking halaga ang kailangan, pero pagdating po sa hospital na yun, libre po lahat ang gagastusin, wala pong babayaran. Libre po ang pagpapa-opera, libre po ang bayad sa doktor, Salamat. libre din po pati po yung mga gamot na gagamitin po para sa inyo sa pagpapagaling. Libre po lahat. So wala po kayo iisipin kung magkano yung gagastusin po ninyo. Ayun po yung magandang balita. Kasi Thank you po yung po. ating kaibigan po sa Baguio, parang naka-schedule na po siya sa operation worth 3.5 million nga po sa kanya eh. Pero dahil po sa nakita po niya yung magsikap po, yung under sa magsikap, libre na po lahat. Wala na po siyang babayaran. Hindi na po 3.5 million. Happy. Thank you po. Naisip po namin ni John na ilapit po kayo sa kaibigan natin sa Baguio. And hindi po siya nagdalawang isip na tulungan po kayo, Kuya Mar, at saka si Kuya Bagnim, na makaranas din po ng libreng operasyon po. Grabe Ayan. kayo. Thank you po. Thank you, Lord. Thank you, Ayun Lord. po. So, wala po kayong iisipin sa mga gastos sa gamot. Kahit na sabihin natin na operahan na po kayo, wala po kayong iisipin kasi tuloy-tuloy po yung libreng pagpapacheck up, tuloy-tuloy din po yung mga kailangan yung gamot, ibibigay po, ipoprovide po yan ng hospital. Grabe. Ayan. Ano pa ka naman? Thank you po. Sa hospital po ng Baguio po. Masasabi niyo po, Kuya Mar. Marami pong salamat. Hindi ko po alam kung ano yung nararamdaman ko. Opo. Naisip niya nga po kayo, isa rin po siyang nanonood kay Tatay Tekram at kinontak niya rin po ako before. Kinontak niya na rin po ako at tinatanong niya nga po kayo. Kasi sa parehas na parehas po kayo ng case po, katulad ng sa kanya. And at kinukumusta niya po kayo sa akin. Ay, sakto naman po, pinapasyalan po kayo ni Tatay Ram ngayon. Kaya ang balak po yata ni Tatay Ram, sabay po kayo ni Kuya Bagnim. Ayan po. Para po sana ay makita na po kayo ng doktor doon. At palarin po tayo na mabigyan din po kayo ng schedule sa lalong madaling panahon. Ano po? Thank you po. Maraming salamat. Kaso, Wala ka naman po. sa ano na yan? Meron po ba Ate, kayong mga parang documents na po, Kuya Mark? Mga Opo. document na parang diagnosis nyo na po. kailangan nating isend. Review test, lab Ayan. test, mayroon na po ba kayong ganon? May, Wala pa po. kaya hindi ko lang po alam kung mga expert na po yung mga nag-view sa akin. Opo, okay. Sa bagay, sabi naman po ng kaibigan natin sa Baguio, okay lang po kung wala po kayong mga laboratory or ano man po. Meron po Ang akong mahalaga po, yung papel po Meron ng naman po. MRI. Kasi po yung CD po nun, nasa ospital po eh. Bali, parang ano lang po yun, yung inaano po sa araw. Sa liwanag para makita yung... Opo, mabasa po. Pero may mga documents din po kayo na iba Opo. na hawak niyo po. Ayun, yun po mahalaga. Mayroon po kayong valid ID, mayroon po kayong barangay certificate, at saka certificate of indigency po. Yan. Opo. Para po pag umakyat po ng Baguio, dala-dala niyo po yun. Yung mga valid ID po. Yan, Opo. importante po yan.
Ayan, excited nga po si Tatay Ram na ibalita po yan sa inyo kaya agad niya po kayong pinuntahan. Kasi Thank po you po. excited din po yung taong gusto pong tumulong at mag-assist Mm. po sa inyo doon sa Lahat- Baguio po. Excited po siya na Lahat makatulong excited po. no? Hindi man daw po sa pera pero tutulong po siya sa lahat ng assistance po. Yan Mm. po, para hindi po kayo mahirapan. Paano po tayo yung ano, yung, di ba po ba may bakal po yung ikakabit? Opo. Doon na din po yun. Ganon din po yung sa kanya. Ganon din po sa kanya, may bakal din po ikakabit. So, provide po lahat ng hospital po yun. Salamat. Diba po? Kasi yung sa kanya po, 3.5 million daw po ang aabutin kung ipa-private niya po yun or sa mga private doctor. Pero dahil po under sa magsikap, sasagutin po lahat yun ng doktor. Oh, Thank you po. Ayan. grabe no? Ayan. Paano kung hindi yung Pagdasal mga po dyan? natin na yun na po. Bigyan po kayo ng israt na po. Ayan. Pero nandun na po sa Friday po, pupunta na po siya sa hospital para po i-apply si Kuya Bagdim. Sana ihabol po natin yun sa inyo. Ang kailangan lang po is yung inyong valid ID, Mm. at saka po yung inyong diagnosis. Agad-agad no? Parang wala sana tapos pupunta tayo na. Bigla kayo ni Tatay Ram, Kuya Mar. Opo. Akala ko nga po hindi na po babalik si Tatay Ram eh. Mm. Ay, Lagi po ako nagpe-pray, lagi sabi po ko, niya kami nasa isip niya po. sabi ko sana bumalik si Tatay Ram. Mm. Marami po tayong mga nagmamalasakit sa Tekram community Oh. na hindi po nakakalimutan yung kwento niyo po. Kaya ayun po. Biglang Thank you lumapit po. po kay Tatay Ram at kusa po talagang tinanong yung pangalan niyo po kung kumusta po kayo at ready po talagang tulungan po kayo. Thank Mm. you po. Maraming salamat po. Walang Grabe. anuman po, Kuya Mar. Pwede pong i-mention dito si Tita, yung kausap po natin ng isang araw. Opo. Yan kay Tita Maiko po o Miko? Miko po, Miko. Ayan, kay Tita Miko. Tita, maraming salamat po ulit sa inyong concern, pagmamahal kay Kuya Mar at saka kay Kuya Bagni. Thank you po. Yun nga po, Tatay Ram, kausap ko po siya kahapon. Mm. Sabi niya po, ngayong Friday, i-apply niya po at para magkaroon na po ng hospital number. Nga po. Paano po, ano po yung mga isesend namin sa inyo, Ate Angel? Ate Angel, Ate Jen. Yung valid ID niya lang po para makita po yung complete name, age, Mm. at saka po yung birthday niya po, address. Yung po sa valid ID kasi po, Tatay Ram, makikita po doon. And then yung diagnosis lang po niya. PWD ID lang po yun. Opo. Okay lang po yun. Basta yung Mm. birthday po, tsaka address makasali po. Opo. And then yung pong inyong diagnosis, Kuya Mar. Yun lang Sa naman MRI po yung po? mahalaga. MRI. Yung ano po talaga yung diagnosis sa Parang medical inyo? certificate yung parang diagnosis niyo po. Yung case niyo po. Para medical certificate po. Hindi po, yung Opo, case meron nyo, po kayo pinaka na- ano yung sakit. Yung sa Ano MRI, sakit niyo? meron po akong ng MRI yung kung babasahin po. Yun na po. Opo, i-send niyo na lang po sa akin yun. Yun po yung mahalaga, makikita naman po doon. Pwedeng diretso ka na kay Ate Jen para kung ano yung concern ni Ate Jen. Paano Ate Jen, i-connect po kita kay Kuya? No, Ate Jen. Opo. Ate Jen, bali mag-uusap po muna kami. Baka may tanong ka pa, Kuya Mar, kay Ate Jen. Yun lang po ba yung diagnosis? Diagnosis. Niyo po. Tapos po, ID lang Kuya po. Mar. Opo, yun lang po yung kailangan at saka po yung details sa inyo para i-apply niya po sa hospital, magkaroon po kayo ng hospital number. Hindi na po ako, yung pong barangay agency. Ay, paki-ready po yung barangay certificate, certificate of indigency at saka yung PWID niyo po, Sige yung po. valid ID. Yun po, tatlo po. Grabe na mga Ayan, angel kung natin. meron kayo na documents, pakidala na lang po. Sige po. Sige po. Yan. Thank you po, Maraming Kuya salamat Mar. po. God bless po sa inyo. God bless po. Apo. Anong masasabi Ingat mo po kay kayo. Ate Jen, Kuya Daniel? Hello, Salamat Kuya. Opo. Kumusta? Okay Pasensya lang na po. wala akong mukha. Nahiya pa ako. Apo. Salamat po. Mm. Walang ano man. Pagdasal natin na maging successful. Mm.
Okay. Yun lang. Ate Jen, Yes po, tatay. i-connect ko po kayo kay Kuya Mar. Tapos, Apo. para diretso na, hindi na po tayo nagpapasahan. Kasi magkikita na, paano po yun? Sasama din po kayo sa Baguio, sa ano? Willing ko po kayong i-assist po. Oy, Kung pinakailangan po. grabe naman, no? Hindi po siya Off ko naman makakasama. po yun. Para di ko kayo Okay. mahirapan. Mas maganda yung merong parang, kung mari, may hawak sa'yo, gano'n. Meron kasama. Kasi Kuya Bagnim, Kaya sino ko yung ma- pwede na? Bali po si John po, kaya po niyang magbuhat. Ayun pala, si Kuya John, kasama pala. Sinabi ko sa kanya, kaya niya bang magbuhat? Kayang-kaya niya po. Nagbubuhat po talaga siya na matanda. Okay, ayun pala. Kuya. So, ano po, iyaano ko po yung mga kailangan na isi-send po sa inyo, no? Opo, Tatay Ram. Opo, para Ate po. Jen, maraming salamat po. Welcome po, Tatay Ram. Opo, Pagdasal po natin maging successful yung lakad. kay Sa Tita Miko, maraming salamat po ulit. Makakarating po sa kanya. Okay, so update na lang po. Okay po, Tatay. Okay, bye. Ingat God kayo bless sa po. mission niyo Opo. po. Ingat din po kayo. Thank you Okay po. po, bye-bye. God bless po. Same to you, ate. Meron pang isang magandang balita. Actually, tatlong magandang balita yan. Eto. May kilala ka bang Tita J.A.? GE. J.A. Code name lang siguro. Baka ayaw niya pasabi ng buong pangalan. Wala po. Tita J.A. Wala. Okay. Si Tita J.A. Umawa ka kay Kuya Matt. Baka matumba ka. Okay, umawa ka dito. Para no? May pinapaabot siya sa'yo na 9,163.26 cents. Tita J.A. 9,000 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,163 gagawin ko ng 10,000. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan, kay Tita J.A. Maraming salamat po. Yung 9,163.26 cents, yan, 10,000 ko na po. Ibibigay. Thank you po. Okay. So excited ako para sa sa pagpunta natin sa Baguio. Para kung ano yung mangyayari doon. Hindi lang si Kuya Mar, pati si Kuya Bagnim. Tutulungan tayo ni Ate Jen sila pala yung magiging daan para matulungan si Kuya Mar at saka si Kuya Bagnim Katekram. And kaya, yun. Thank you sa ating Diyos. May mga tao siyang ibinibigay sa atin para hindi ko naman talaga magagawa lahat eh. Kaya, Tita Miko, Ate Jen, maraming salamat. Tapos, willing din siya samahan tayo. Masarap, ang sarap lang sa pakiramdam na may mga taong ganyan. Wala po sa isip ko to kanina. Ha? Wala po sa isip ko kanina yung ito. Iniisip ko po kasi yung sa kanya. Sa kanya. Kasi yung bumasi po ako sa comment section. Sa sabi ko, comment. baka may sponsor ka sa Sabi ko, alin man sa dalawa kasi yun lang naman yung hiniling ko naman para sa akin. Pero iba yung mga comment about naman sa kanya. Kaya yun po yung naisip ko. Pero ngayon po, parang yung iniisip. Ano ba? Parang yung iniisip kong problemang napakalaki. Biglang nag-zero. Pagmamahal ng ating Diyos yan sa'yo. Lagi po talaga nagdadasal na sabi ko, sana isang araw makapag-opera din. Kasi nga, sabi mo nga, pagka gumaling ka, mas matutulungan mo siya. Kasi nga po ng mga nakaraan, sabi ko parang hindi nababalik si Tita Tyra
ano na lang muna ako, mag-business na lang muna ulit ako para makatulong po sa kanila. Mm. Kasi sa akin din po kasi malapit sila, pati po si Mel. Yung mga adopted mo. Opo, nag-chat nga po sa akin kung nandito ka na daw po. Mm. Sabi ko nandito na. Sabi ko kung magbi-business ako, hindi ko, parang nagdadalawang isip po ako kasi po, baka hindi ko rin masikaso. Mm. Kasi nag-asikaso nga po ako ng mga. Hindi, at saka lalo na yan. Aasikasuhin na natin yung ano mo. Pupunta tayong Baguio. Buti nga po hindi pa ako pumunta sa kay Mayor. Mm. Kasi may libre po siyang pangkabuhayan po din. Ay, ayun. Ano po yun? Isang package na po yun. Ayun. Ikaw muna. Tapos, hindi pwede naman si Kuya. Hindi na po muna ako kasi po, kung mag-apply po naman ako, hindi rin po masikaso kasi pumapasok po ito eh. Magkano sahod mo, Kuya Daniel? Sa ano po? Nasa ano po, 7 po. 7. O sa kanya medyo mataas ng konti. Sa probinsya kasi 500 eh. Pagkain mo 3 beses. Hindi po, 570 po ang a day po niya. Oh. Yung iba kasing nakausap ko 500 lang. Oh, kumakain daw sila tigwa 100 kada oras, 3 ano. Parang renta pamasahe. Binubuhay nga lang yun. Parang sa pamilya wala talaga. Buti sa wala silang... Siya naman po, nagbibigay naman po siya kasaka doon sa kabila. Pag sumasahod. Kabila. Dito po, yung pong asawa po, dito po sa pamilya po ng stepsister ko po. Bibigay niyo po siya. Sabi ko po sa kanya kanina, 2 lang naman yung yung parang nabanggit ko dun sa vlog, parang yung sa pag-aaral mo. Tapos, syempre yung kahilingan ko nga. Tapos, naisip ko yung mga comment section po. Halos lahat po sa kanya eh. Kaya ayaw Ano ko ba yung yun? Tingnan nga natin. Pero masaya naman po ako kasi kung ako po yung makakapagtrabaho, Focus mo na siya sa pag-aaral, di ba? mas makakatulong po ako sa kanya. Magbasa ka mga 10. Basahin mo yung pangalan. Kumari, Tita Judy Ventura 6968. Tapos yung comment. Tapos pagkabasa mo, i-heart mo na. Comment po ni Ate Judy Ventura 6968. Praying nga matulungan si Kuya Mar sa pagpapa-opera niya at sa pag-aaral din ni Daniel. Sa lahat ng katekram, ambag-ambag po tayo kahit na maliit na amount. Mabubuo yan parang ginawa natin sa Cebu Mission at sa Tech Foreign Community. God is with us. He is the source of our strength. Ang comment naman po ni Kuya Rogelio Mactal Sutuir. Umpisa pa lang sa kwento ni Kuya Mar. Terry Ayos na ako, strong determination siya sa PWD. Nagawa niya pang mag-ampon at tumulong sa mga batang inaalagaan niya. Sana po may mga taong tutulong sa kanya sa ngayon sa kay Kuya Daniel. Pagpatuloy mo lang ang mga pangarap sa buhay at walang imposible kay Lord. Patuloy ang pangarap, pray, tiwala at laban sa buhay. Tapos, ang comment naman ni Kuya Romy Tabliaman. Thanks Kuya Daniel sa handang alagaan ang nag-ampon. Naiyak din ako dahil parehas tayong pinagdaanan sa schooling, lalapit sa register, magbigay promissory notes.
Ang comment naman po ni Ate Edna Torado 2177. Kuya Mar and Daniel deserve ang tulong natin mga katekram. Ambag-ambag na lang tayo para sa kanila. Kay Ate Ellen Yumol 1810 naman po. Ang comment po niya, good morning everyone. Swerte ni Kuya Mark sa mga inang po niya. Sana wag sila magbago. Alagaan at mahalin nila si Kuya Mark. Kay Kuya Dominga Ortiz naman po. Ang comment niya po, napaka-mature mag-isip si Daniel sa mga sponsor ni Sir Tekram. Please tulungan po ninyo si Daniel para makapag-aral. Sayang ang kinabukasan ng batang ito. Kundi mag-aaral, napakabuti ng bata. Kay Ate Shensoy Vlog naman po. Ang comment po niya, sana po sa lahat ng mga sponsor ni Tatay Ram, magtulungan nila ang gastusin ni Kuya Mar para maoperahan at matulungan niya ang adopted niya. Ang comment naman po ni Ate Mayra na 4248. Lord, sana mabigyan si Kuya ng pagkakitaan pagtapos maoperahan. Ang kay Ate Crisanta Bautista naman po, pray natin sila Kuya, sana may sponsor na mantig ang puso para kay Kuya. Kay Kuya Jibwa naman po, ang comment po niya, kahit napakahirap ng kalagayan ni Kuya, nagpapakatatag siya at mas naiyak pa siya sa dinanas ng alaga niya nung di nakapagbayad ng tuition. Napakabuti ng puso mo Kuya. Bibigyan ka ng kagalingan ng ating Panginoon. Ang comment naman po ni Ate Neng Dita 9320. Hindi ko ma-imagine na pinagdaanan mo Kuya Wilmar at age of 15 napakatibay mo sa laban. Sana may mabuting puso mag-sponsor sa kanila. Sila tunay na nangangailangan sa kabila ng hirap, lungkot na pinagdadaan sa buhay. Patuloy na lumaban. Literal na savior si Kuya Wilmar ni Daniel. Niligtas niya ang buhay until now. Napakabuti puso. Please, no skip ads. Kay Ate Aurora Magdaong naman po, ang comment niya po, sana matulungan din siya Tatay Ram, sana makabalik din si Daniel sa pag-aaral. Sayang naman. Pray lang po Kuya Mar, hindi natutulog ang Diyos. Ipagkakaloob niya po yan sa'yo. Okay. Okay na. Anong masasabi mo sa comment nila Kuya Daniel? Nagpapasalamat din po ako dahil hindi lang po kami nagtitiwala sa Diyos. Sila rin po. Nagpapasalamat din po ako dahil kundi din po dahil sa kanila. Tapos kundi rin po dahil sa hindi po siya matutulungan sa pagpapagamot. Welcome Kuya. Sa public school na lang mag-aral para hindi problema ang tuition fee. Just saying lang po. Opo. Sabi ni Tita Aurora Santos, 5919. Ganito po kasi yun tayo. Kaya po siya napunta sa private school. Kasi sabi po nung teacher niya sa ALS, ipasok ko siya ng voucher. Hindi naman po nasikaso ni ma'am yung voucher. Hindi po siya nakaabot dun sa limit ng bilang. Nakapagpasa na po siya sa private school ng birth certificate. Saka nakapag-fill up na po siya. Hindi na po pwede i-cancel. Kaya yung voucher po, wala po sa kanya. Hindi po napunta sa kanya, sa ibang estudyante po. Kaya nandun po siya ng first semester. Yung unang po niya. Pero kung nandito po siya sa public sana, sa trade, baka hindi po siya nahinto. Kasi wala po itong tuition niya.
Bali, pamasahe lang po sa kapagkain. So, paano yung sumaya ka ba Kuya Mar? Opo. Nawala na po yung ano ko, yung po kasi lagi yung pinagdadasal ko paggabi Mm. na kasi iniisip ko po saan pa ba ako lalapit nito kasi parang hindi na babalik si tatay. Iniisip ko bumalik na naman po dun sa sa Quezon City Mm. sa TV5 TV5. Ano, kay sino doon? Senator Rapi Tulfo. Ah, Inisip ko po na baka. bumalik ako doon tapos mag-abang-abang doon sa gate. Mm. Baka pagpasok niya doon Makita ka. ng Friday kasi pumapasok po sa Senator ng Friday. Alam na alam mo. Makita ko po. Mm. Bali, tinitingnan ko po kasi yung live nila kung anong araw po siya nandun. Mm. Karamihan po kasi Friday. Pinag-aaralan mo pa yung gano'n, no? Kasi po, inisip ko po na si Senator po yung pwedeng makatulong po sa akin. Mm. Pero sa pagbabasa ko po palagi ng mga scripture, parang minulat po ako ng Diyos na hindi lang yung tao na yun yung pwedeng tumulong sa akin. Mm. Kasi maraming mga kababayan na ayun nga po, napapunta ako dun sa sa vlogging po ninyo ng pagpunta po niyo dito. Na maraming nakinig, maraming nanood. Mm. Kasi po nung pag last po na tiningnan ko po yung videos, nasa 30K na po eh. Mm. Kasi po, parang sinabi ko na po, ano pa po ba yung pwede kong gawin? Lahat po kasi nang hiningi ko sa inyong paraan is binigay niyo na po. Mm. Parang lahat po ng mga pwede kong puntahan, napuntahan ko na. Lahat ng pwede kong natulong na napuntahan ko na. Meron pong isang post ng isang siguro Christian po yun. Mm. So, nandun nabasa ko po na kung nagawa mo na lahat ng mga bagay na pwede mong gawin na hiningi mo sa Diyos, kaya mo ang Diyos naman ng kumilos para sa iyo. Mm. Tsaka God's perfect time. Sabi nga. Yun nga din po yung sinabi ko dun sa isa kong ka-member church. Mm. Church member. Sinabi ko, opo, yung pong perfect time is nasa Diyos. Pero Gagawa ka din ng kailangan kasi meron ding action. Kikilos ka din. Tapos sabi niya, nagawa mo na ba lahat ng paraan na gusto na hiningi mo sa Diyos? Ay ko, pero yung perfect time talaga, siguro ang Diyos na lang talaga yung magbibigay. Mm. Kasi lahat naman ang hiningi ko nandun na, Mm. nagawa ko na. Sabi ko pa nga po, siguro hinto muna ako kasi parang nakakapagod. Mm. Tapos sabi niya, ang huli niya pong sinabi, mag-pray ka lang. Kasi malay mo sa paghinto mo, dun kumilos ang Diyos. Yun yung perfect time na ibibigay sa'yo ng Diyos. Hindi yung para dun sa mga ginagawa mo. Mm. Ayun po. Bali, yung sarili ko po yung kinakausap ko kapag gabi. Bakit nga naman hindi muna ako maghintay muna sa Diyos? Kasi naman lahat nagawa ko na po eh. Mm. Na kung ang Diyos naman yung magbibigay sa akin ng mga taong tutulong, is magagawa niya on the spot. Mm.